Tama ka niya, Mr. Maravillas. Puro lang talaga bulada si Sara Duterte. Puro lang buladas po. Tumakbo na naman po sa Supreme Court. Una yung mga kaalyado niya. Si Torion, si Vic Rodriguez, si Topacio. Tapos siya ngayon mismo mga kababayan. Nagpapasaklolo sa Supreme Court. Tapos ang statement niya, puro baliktad. Ito yung report ng Manila Bulletin. Not avoiding the process. Duterte camp files Supreme Court a petition on impeachment limits. Ayan. Tanong not avoiding the process? Not avoiding the process kung yung kanyang sinabi noon na I want a bloodbath, tinuloy niya. Kaya tama itong sinabi mga kababayan ni political analyst Ronald Llamas. Yan yung post mga kababayan. From bloodbath to buladas, takbo sa Supreme Court. Akala ko ba sabik na si Sara na umabot sa proper forum sa Senate ang articles of impeachment para magka-bloodbath na. Ito yung petition mga kababayan na final ng kanyang mga abogado, petition for certiorari and prohibition. Final niya kahapon, received April 7, 2026, kahapon ng hapon, 2:20 p.m. Tumakbo sa Supreme Court mga kababayan si Sara Duterte. Siya na mismo, Sara Duterte, in capacity as Vice President petitioner. Against versus the House of Representatives. At yung mga nag-file ng impeachment complaints as respondents. Malinawan niya Mr. Maravillas na guilty. Guilty talaga po. Tapos puro baliktad mga kababayan ang sinasabi. Not avoiding the process. Hindi daw siya umiiwas. Paano hindi umiiwas? Una, yung last year, nasa Senado na. Anong ginawa ng kanyang mga kaalyado sa pangunguna mga kababayan ni Fortuit Chis Escudero? Yung Fortuit naging archive. Tapos tumakbo sa Supreme Court, pinaboran sila on technical grounds. Ngayon, sabi nga natin, mga kababayan, yung technical grounds, pinaboran na sila na hindi sabi binigyan ng due process, binadali. Binibigyan ng due process, gusto na naman po ipatigil. Kaya nagpalabas ngayon ng statement si Terry Ridon, mamaya basahin natin. Pero unahin ko muna yung press release ni Sara Duterte. Ito yung official statement ng defense team, mga kababayan, sa pag-file ng certiorari. We confirm that a petition for certiorari and prohibition has been filed before the Supreme Court in relation to the ongoing proceedings before the House Committee on Justice. This step was taken to seek clarity on fundamental constitutional questions which, in our view, warrant the court's immediate attention. To be clear, this is not about avoiding the process. This is about ensuring that the process itself complies with the Constitution. The House has the power to initiate impeachment, but the power is not without limits. Out of respect for the court, we will refrain from discussing the details publicly and will await its action. Sabi po ng defense team ni Sara Duterte. Puro palusot, mga kababayan, puro baliktad ang sinasabi ng kampo ni Sara Duterte. Kaya sabi ng mga netizens, sabi ni Brandon Ray, when you ordered a bloodbath but you received a shower bath instead. Sabi ni Kuya John, vacillating, pabago-bago ng posisyon. Sabi ni Arvin Caballero, sa dami ng kanyang lawyers, ang takbo Supreme Court, bakit kasi hirap na hirap dipinsahan si Lustay dahil sa mga ebidensya na mayroon ang prosekusyon?
Mahirap kasi ah, i-depensa ang guilty. No joke, no joke. Paano mo i-depensa na mismong galing sa bibig ni Sarah yung pagbabanta? No joke pa. Recorded. Yung identity ni Piatos, ang sigurado man lang po na totoong identity ni Piatos na tumanggap ng mga confidential funds, si Chucky man lang. Kaya tiniteknikal nila ng tiniteknikal mga kababayan para ubusin na lang yung oras ng Congress. Mawala na ng oras. Delaying tactics mga kababayan na malinaw para hindi na matuloy yung trial. Di ba? Kasi guilty nga po mga kababayan. Sabi ni Dennis Lutaw Pagilinan, sa Supreme Court tumakbo dahil meron dosing hukom na kaalyado nila. Sabi ni Robert Ong, takbo sa Supreme Court kasi nga guilty. Tama lang nga talaga na nasa ICC case ni Digong. Alfonso Espinosa, bloodbath pa ikamo tapos tatakbo sa Supreme Court para magpasaklolo. Daming lawyers pero takot tumarap sa hearing sa Congress. Namin ni Sayob ni, ay takot mabuksan ang bank accounts. Sabi ni Alwin Sr., siyempre kilos agad ang Saras Court, EC, mga appointee, pero yung MR last year, wala nag-aksyon. You see? Sabi ni Janos Noble, bakit 16 lawyers ang kinuha kung wala kasalanan? Malinaw na guilty. Hirap na hirap yung mga abogado na engage yung katotohanan mga kababayan. Kaya imbes sagutin yung articles of impeachment, nandun sila sa technicalities mga kababayan. Kaya sabi dito sa balita ng abogado.com.ph, Ridon slams BP Sara's petition for misleading Supreme Court in the public on impeachment. Nilolokoan niya. So ito yung statement mga kababayan ni Terry Ridon, Bicol Saro Party List Representative tapos member ng Committee on Justice. Today, Vice President Sara Duterte filed a petition before the Supreme Court seeking to halt the ongoing impeachment proceedings against her before the House Committee on Justice. This petition is anchored on a misrepresentation of facts and a distorted interpretation of the Constitution and prevailing jurisprudence. It is a clear attempt to mislead the Supreme Court in the public. Delaying tactics po. Ang intensyon niya ng kampo ni Sara, i-mislead, lukuhin yung Supreme Court mismo at yung publiko. Parang yung yung petisyon sa ICC ng kampo ni Sara, ng kampo ni Digong, na ang narrative nila, kinidnap si Digong. Pinakidnapan niya si Digong. Yan ang narrative nila, mga kababayan. Puro kasinungalingan ang mga pinagsasabi. Kaya sabi ni Terry Ridon, yung petition niya is anchored on misrepresentation of facts and distorted interpretation of the Constitution and prevailing jurisprudence. It is a clear attempt to mislead the Supreme Court in the public. First, it is untrue that the impeachment complaints were not referred by the plenary of the House. The official video footage of the February 23, 2026 plenary session at 3:48 p.m. clearly shows that the referral of the 4 impeachment complaints was carried out by the House of Representatives in plenary in accordance with Section 3.2, Article 11 of the Constitution. This was not merely an act of the Speaker of the Committee on Rules. It was an act of the House sitting as a collective body. Correct. Recorded po yung hearing, live. Pati yung live na referral mga kababayan, pinalalabas nila kasinungalingan.
Sa bagay, mahilig sila sa ganon. Yung ating Pangulo nga po, mga kababayan, sabi ng mga DDS, stage 4 cancer na daw. Malapit nang mamatay. Lumabas mga kababayan sa sa o-taking ng mga vice mayor sa buong Pilipinas. Ano sabi ng mga DDS? AI anya, hindi man anya totoo. You see, ganon katindi ang utak ng mga DDS mga kababayan. Live. Pinapakalat nila AI. Ito, live din yung hearing. Sabi ng abogado, kampo ni Sara, mga kababayan, wala niyang referral na ginawa. Isidigong mismo, may inisyo na warrant of arrest yung ICC. Ang tawag nila, kinidnap, kidnappingan niya. Ganon katindi kung magsinungaling sila kahit klarado ang ebidensya. Yung pagbanta nga po ni Sara sa ating Pangulo, kay Lisa Marcos at kay Martin. After 3 months, sabi ni Sara, wala man niya akong ginawang pagbabanta. Ganon katindi mga kababayan. Sabi ni Terry Ridon, this was not merely an act of the Speaker or the Committee on Rules. It was an act of the House sitting as a collective body. Second, there is no legal requirement for prior deliberation before referral. There's no provision in the 1987 Constitution, the House Rules on Impeachment, or Gutierrez versus House of Representatives that mandates deliberation prior to referral. At most, Gutierrez states that deliberation may take place. It is not a mandatory requirement. More importantly, during that plenary session, no member of the House moved to object to the referral or to initiate deliberation, not even allies, relatives, or close associates of the Vice President. Harap-harapan po na panloko ang ginagawa. Kahit live, sa bagay, yung tatay nga po na may admission na doon sa sa Quadcom, nilaglag pati si Bato. Yan anya na si Bato, senador. Death squad din yan. Kaya ang depensa nila doon mga kababayan sa ICC, hirap na hirap mga kababayan yung depensa nila sa ICC. Kasi mula mismo sa bibig ni Digong, ganon din dito. Kaya technicalities din ang ginagawa ng kanyang abogado. Pari-parihas po, pag-iwas. Kasi nga po, guilty. Napakabigat ng ebidensya. So, sabi pa dito ni Terry Ridon. Third, there is no violation of the 1-year bar rule niya. The 1-year bar applies only after a valid referral of an impeachment complaint. Public records clearly show that only one referral of the impeachment complaints to the House Committee on Justice took place, notwithstanding the setting aside of the Castro complaint and the withdrawal of the D complaint. Even Duterte versus House recognizes that it is the process within the Committee on Justice that determines which complaints proceed and which are dismissed. Accordingly, sabi ni Terry Ridon, there is no violation of the 1-year bar. The contrary claim in the petition is misapplication of both the Constitution and jurisprudence. Pang-apat there is no violation of due process. The authority of the House Committee on Justice to conduct hearings, issue subpoenas, and other evidence is firmly grounded in the Constitution, the House rules on impeachment, and established jurisprudence, including Duterte versus House. Anong sinasabi nila na violation of due process na itong hearing mismo? Yun ang mismong due process na binibigay kay Sara. Kaya nga ini-invite siya, pati yung abogado, ayaw mag-attend. Gusto mag-press con lang at mag-press release. Ayaw kasing matanong.
Hindi kasi kayang ipaliwanag yung identity ni Mary Grace Piatos, mga kababayan. Yan ang katotohanan dyan. Kaya sabi ni Terry Ridon, the Constitution does not require that all evidence be attached at the time of filing. The hearing process itself exists precisely to uncover the truth. In the face of this misrepresentation, Congress in the House Committee on Justice will continue to discharge their constitutional duty to hold the Vice President accountable for issues involving confidential funds, unexplained wealth, and threats against the President. In the coming days, documents from the Ombudsman, the Bureau of Internal Revenue, and the Securities and Exchange Commission will be submitted. This will be presented to the public next week on April 14. Witness testimony, including that of Ramil Madriaga, will also be heard. We are now in the middle of a constitutional process of accountability. We will continue the proceedings until the very end. Enough of the deception, enough of the falsehoods. It is time to face the truth, sabi po ni Terry Ridon. So tuloy lang mga kababayan ang hearing ng Congress. Ang kampo ni Sara is hoping na yung prayer nila doon mag-issue ng TRO para itigil po yung presentation ng mga ebidensya. O di ba? Kasi pinasumpena na yung mga bank accounts, pati yung COA, mga kababayan, yung SEC, pati si Ramil Madriaga, kaya natataranta, mga kababayan, yung kampo ni Sara Duterte. Kasi mabubuking na mga kababayan na si Piatos, si Chaki man lang. Lahat ng chichirya doon, ang recipient, mga kababayan, si Chaki. Makukumpirma, mga kababayan. Yan ang katotohanan yan. Kaya tama itong post ni Brother Benji Contreras. Nagkukumahog na ang kampo ni Sara na pigilan ang pagtistigo ni Ramil Madriaga maging ni COA Auditor Gloria Camora tungkol kina Mary Grace Piatos et al. At pagbulatlag ng kanyang SALENS at BIR tax records sa House Committee on Justice kaya nagpasaklolo sa Supreme Court. Post ni Benji Contreras. 18 minutes ago pa lang. Malinaw po, mga kababayan na guilty. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid sa mga pulses and other affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am a worldwide amazing pure organic barley powder drink mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients. Tingnan ninyo itong isang cancer survivor. Cancer-free na po siya ngayon. Si Yoli Tan, isang ovarian cancer survivor po, sabi niya, barley did not just save my life, it gave me a new life. In 2019, Yoli faced the fight of her life.
Through surgery and harsh chemotherapy, I am worldwide amazing pure organic barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic siya po, immune system booster trusted by survivors. For your inquiries and orders, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet, nakabase siya po sa Amerika. Yan yung kanyang online selling, mga kababayan. Every Sunday, 7 o'clock in the evening, Philippine time. Sa mga mahilig na naman po magpa-spa, try ninyo po dito sa Pamper City by OMG. Matatagpuan po sa Asiana City, Parañaque City, Metro Manila. Pamper City by OMG, your luxury escape.